Kumakain ka ng itlog sa almusal at biglang tumataas ang asukal mo hanggang 180. Hindi kasalanan ng itlog. Ang problema ay kung paano mo ito niluluto at kung ano ang ipinapartner mo rito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tamang paraan ng pagkain ng itlog para manatiling stable ang asukal mo sa halip na biglang tumaas. At ipapaliwanag ko rin kung bakit ang itlog ay maaaring maging pinakamabuti mong kakampi o pinakamasamang kalaban, depende sa paraan ng paghahanda mo nito. Alam ko kung ano mismo ang ginagawa mo. Piniprito mo ang itlog sa maraming mantika, sinasabay sa tinapay na puti na toasted, dinadagdagan ng processed cheese, at makalipas ang kalahating oras, nasa 200 na ang asukal mo. At nagtataka ka kung bakit gayong protina naman ng itlog. Pero ang totoo, hindi itlog ang problema. Ang problema ay lahat ng iba pang pagkain na kasama nito na palihim na sumisira sa blood sugar mo nang hindi mo namamalayan. Kumusta? Ako si Doktora Mayumi, isang doktor na dalubhasa sa nutrisyon para sa mga diabetic na may 25 mo taon ng karanasan. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo kung paano eksaktong kainin ng itlog sa tamang paraan para bumaba ang asukal mo sa halip na tumaas. Ilang itlog ang maaari mong kainin sa isang araw, anong oras ng araw ito mas mainam kainin, at ano ang dapat ipares dito para manatiling stable ang blood sugar mo ng maraming oras. Iniiwasan mo ang itlog dahil iniisip mong masama ang kolesterol. Kumakain ka naman ng itlog pero hindi mo makontrol ang pagtaas ng asukal mo. Hindi mo alam kung ilang itlog ba ang ligtas kainin. Ang problema ay hindi ang itlog. Ang problema ay ang maling impormasyon tungkol sa tamang paghahanda nito para sa mga may diabetes. Isipin mo na lang, kakain ka ng 2 itlog sa almusal at makalipas ang ilang oras, makikita mong 132 lang ang asukal mo imbes na 180. Isipin mong may tuloy-tuloy kang enerhiya buong umaga, walang biglaang gutom o cravings. Isipin mong mas gumaganda pa ang kolesterol mo imbes na lumala. Lahat ng ito ay posible kapag tama ang paraan ng pagkain mo ng itlog. At ipapaliwanag ko rin kung bakit ang pagkain ng itlog sa hapunan ay maaaring magpababa ng fasting blood sugar mo ng hanggang 20 puntos kinabukasan. Kaya huwag kang aalis dahil maaaring tuluyang mabago nito ang mga numero mo. Bago tayo magpatuloy, may maliit lang akong pabor na malaki ang kahulugan para sa akin. Kung nakakatulong sa iyo ang ganitong klase ng impormasyon, pakipindot ang like at mag-subscribe sa channel na Doktora Luz. Malaking tulong ang suporta mo para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mahahalagang kaalaman. Ngayon, ikukwento ko sa iyo si Roberto, isang 21 anyos na pasyente na dumating sa aking klinika 3 buwan na ang nakalipas, labis na frustrado, nalilito at halos susuko na sa pagkontrol ng kanyang diabetes. Doktora Luz, sabi niya na may halong lungkot at pagkadismaya sa kanyang boses. Sinabi ng dati kong doktor na ang itlog daw ay mapanganib sa kolesterol at nagpapataas ng blood sugar. Natakot ako, kaya tuluyan kong inalis ang itlog sa pagkain ko sa loob ng 1 buong taon. Pero ang fasting sugar ko, ganun pa rin, 165, minsan 170 pa. At ang mas masaklap, mas tumaas pa ang kolesterol ko. Mas mataas pa ngayon kaysa noong kumakain ako ng itlog araw-araw. Hindi ko na maintindihan. Pakiramdam ko nalinlang ako. Na-diagnose si Roberto ng type 2 diabetes 6 na taon na ang nakalipas matapos ang isang routine check-up kung saan lumabas na 185 ang fasting blood sugar niya. Ang kanyang kasalukuyang hemoglobin A1C ay 8.1%, isang numerong masyadong mataas na nagpapakita ng mahinang kontrol at mas mataas na panganib ng komplikasyon. Umiinom siya ng metformin 1500 mg 2 beses sa isang araw, relihiyoso at hindi pumapalya. Ang kanyang LDL cholesterol ay nasa 145 mg/dl, mas mataas kumpara sa 130 noong panahong regular pa siyang kumakain ng itlog 1 taon na ang nakaraan. Tumitimbang siya ng 22 kilo at palaging pagod at gutom tuwing umaga.
Tinanong ko siya ng detalyado kung ano ba talaga ang kinakain niya sa almusal mula nang itigil niya ang itlog. Instant oatmeal na may pasas at kaunting pulot para pampatamis, sagot niya. At isang malaking baso ng orange juice kasi kailangan ko raw ng vitamin C para sa immune system ko. Minsan nagdadagdag pa ako ng hinog na saging. Sabi ng doktor ko, healthy at low-fat daw na almusal iyon. Doon ko nakita ang malaking problema na tahimik na sumisira sa blood sugar niya. Ang kinakain niya tuwing umaga ay puro carbohydrates, mga simpleng carbs, walang sapat na protina o healthy fat. Ang instant oatmeal ay mabilis matunaw sa katawan, ang pasas ay concentrated sugar, ang pulot ay purong asukal, ang orange juice ay likidong asukal na wala ng fiber, at ang hinog na saging ay may mataas na glycemic index. Bawat umaga tumataas ang asukal niya hanggang 200s, minsan 220, 30 minuto matapos mag-almusal. At dahil walang protina para magbigay ng sapat na kabusugan, nagugutom siya ulit pagsapit ng 10:00 at kumakain ng biskwit o tinapay na matamis. Hindi na nagkakaroon ng pagkakataon ang blood sugar niya na maging stable sa buong araw. Ipinaliwanag ko sa kanya ang isang mahalagang katotohanan na tuluyang nagbago ng pananaw niya. Roberto, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata, hindi ang itlog ang kalaban. Isa ito sa pinakamainam na pagkain para sa mga diabetic kung tama ang paghahanda. Ang dietary cholesterol mula sa itlog ay hindi nagpapataas ng blood cholesterol sa paraang itinuro noon, maraming dekada na ang nakalipas. Luma na at hindi na naaayon sa kasalukuyang siyensya ang impormasyong iyon. Batay sa mga makabagong pag-aaral na inilathala sa mga respetadong medical journals, para sa karamihan ng tao, kabilang ang mga may diabetes, ang pagkain ng itlog ay nakatutulong pa nga sa pagpapabuti ng cholesterol profile. Pinapataas nito ang HDL o good cholesterol na nagpoprotekta sa puso. At higit sa lahat, binabago nito ang uri ng LDL o bad cholesterol mula sa maliliit at dense na partikulo na mas mapanganib tungo sa mas malalaki at hindi gaanong mapaminsalang uri. Binigyan ko siya ng malinaw at detalyadong gabay kung paano tamang kainin ng itlog, ilang piraso, anong oras, paano lulutuin, at ano ang dapat ipares dito. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya na halatang nagulat at natuwa. Doktora, ang asukal ko pagkatapos mag-almusal ay 135 na lang, hindi na 200. Busog ako hanggang tanghalian at wala na akong cravings. Pagkaraan ng 1 buwan, ang fasting blood sugar niya ay bumaba mula 165 hanggang 145. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang hemoglobin A1C mula 8.1% hanggang 7.4% at ang kanyang LDL cholesterol ay bumaba sa 125. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ng eksakto kung paano kumain ng itlog sa tamang paraan. Unang patakaran, ilang itlog ba ang maaari mong kainin sa isang araw ng ligtas? Ito ang tanong na halos lahat ng pasyente ko ay itinatanong sa akin sa konsultasyon. Ilan ba ang ligtas? Isa? Dalawa? Higit pa? Para sa mga diabetic, batay sa kasalukuyang siyentipikong pananaliksik, ang optimal na dami ay 2 hanggang 3 buong itlog bawat araw, araw-araw, nang walang panganib. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral mula sa mga kilalang unibersidad medikal na ang mga diabetic na kumakain ng 2 buong itlog araw-araw ay may mas mahusay na kontrol sa blood sugar kumpara sa mga hindi kumakain ng itlog o yung puro egg whites lamang ang kinakain at iniiwasan ang pula. Bakit napakalakas ng epekto ng itlog para sa mga may diabetes? Una, dahil ang itlog ay purong protina na may napakataas na biological value, kumpleto sa lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan mo, ngunit hindi nito kayang likhain ng mag-isa. Ang isang malaking buong itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 6 gramo ng kumpletong protina, 5 gramo ng healthy fats kabilang ang omega-3 at eksaktong 0 carbohydrates. Ang glycemic index ng itlog? 0. Wala itong direktang epekto sa blood sugar mo kahit 1 punto.
Ngunit narito ang talagang mahalaga at makapangyarihan. Ang mataas na kalidad na protina mula sa itlog ay nagpapabagal ng malaki sa pagtunaw ng anumang carbohydrate na kasabay mong kinakain sa parehong pagkain. Dahil dito, naiiwasan ang matitinding pagtaas ng asukal na nagiiwan sa iyo ng pagod at matamlay isang oras matapos kumain. Ang protina ay nagsisilbing natural na preno sa pagsipsip ng glucose, at ang pula ng itlog, ang bahaging dilaw na sinabihan kang iwasan, ay naglalaman ng mga sustansyang kritikal at mahalaga, lalo na para sa mga diabetic. Mayroon itong choline na tumutulong sa metabolismo ng taba sa atay, na nakatutulong sa pagbawas ng fatty liver na nagdudulot ng insulin resistance. Mayroon din itong vitamina D na direktang nagpapabuti ng insulin sensitivity sa antas ng selula. May lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa mga mata laban sa pinsalang dulot ng diabetes na maaaring humantong sa retinopathy. At mayroon itong mga bitamina mula sa B-complex na sumusuporta sa maayos na paggana ng mga ugat at tumutulong sa pag-iwas sa diabetic neuropathy. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na nailathala sa mga peer-reviewed medical journals na ang pagkain ng buong itlog, hindi lang puti, ay hindi nagpapataas ng cardiovascular risk sa mga diabetic kapag ito ay bahagi ng balanseng pagkain na mababa sa processed carbohydrates at refined sugars. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpapakita na nakatutulong pa ito sa pagpapabuti ng mga marker ng metabolic health, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapaganda ng lipid profile sa dugo. Ikalawang patakaran, kailan dapat kumain ng itlog para sa pinakamataas na benepisyo? Ang pinakamainam na oras ay sa almusal. Bakit? Dahil mas mataas ang sensitivity mo sa carbohydrates sa umaga. Kung kakain ka ng carbohydrates lamang tulad ng oatmeal, tinapay, o cereal, mabilis natataas ang asukal mo. Ngunit kapag sinimulan mo ang araw mo sa protina tulad ng itlog, maraming magagandang bagay ang nangyayari. Una, nagiging stable ang blood sugar mo mula pa lang sa simula ng araw. Ikalawa, nababawasan ang gutom at cravings sa buong umaga. Ikatlo, napapabuti ang insulin sensitivity mo para sa natitirang bahagi ng araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga diabetic na nag-aalmusal ng itlog ay may 30 hanggang 40 puntos na mas mababang blood sugar pagkatapos kumain kumpara sa mga nag-aalmusal ng puro carbohydrates. Pero narito ang lihim na bihirang sabihin sa'yo. Ang pagkain ng itlog sa hapunan ay napakalakas din ng epekto. Kapag protina tulad ng itlog ang kinain mo sa gabi sa halip na carbohydrates, mas kaunti ang glucose na ginagawa ng atay mo habang natutulog ka. Ibig sabihin nito, paggising mo sa umaga, ang fasting blood sugar mo ay maaaring 15 hanggang 20 puntos na mas mababa. Ikatlong patakaran, paano ihanda ang itlog ng tama nang hindi sinisira ang benepisyo nito? Dito, nagkakamali ng malaki ang karamihan sa mga diabetic. Ang paraan ng pagluluto ang magtatakda kung ang itlog ay makatutulong sa pagpapababa ng asukal mo o kung sisirain nito ang lahat at itataas ang blood sugar mo hanggang 200. Tamang paraan, numero 1, scrambled o pinakulo ang itlog na inihanda ng walang mantika o mantikilya. Gumamit ng dekalidad na non-stick na kawali. Hindi mo kailangan kahit isang patak ng mantika. May sapat na natural na taba ang itlog para hindi ito dumikit. Basagin ang 2 itlog sa isang mangkok. Bahagyang batihin gamit ang tinidor. Ibuhos sa mainit na non-stick na kawali sa katamtamang init at haluin ng dahan-dahan sa loob ng 2 hanggang 3 minuto hanggang maluto ngunit manatiling creamy. Maaari kang magdagdag ng 1 kutsarang tubig kung gusto mong mas maging malambot at fluffy ang texture. O kaya naman ay pakuluan mo lamang. Ilagay ang mga itlog sa isang kaserola at takpan ng malamig na tubig. Pakuluan ng eksaktong 10 minuto para sa hard-boiled na perpekto. Luto ang pula ngunit hindi tuyo o 6 minuto kung nais mo ng medyo malambot at bahagyang malapot ang pula.
palamigin sa malamig na tubig, balatan at handa na. Ito ang pinakasimple at pinakamalusog na paraan. Tamang paraan numero 2, omelette na puno ng masustansyang gulay. Batihin ang 2 buong itlog sa isang mangkok. Tadtarin ang maraming sariwang spinach, kamatis, sibuyas, makukulay na bell peppers at kabute. Painitin ang nonstick na kawali, ibuhos ang binating itlog at hayaang maluto ng 30 segundo. Ilagay ang lahat ng tinadtad na gulay sa isang bahagi, tiklupin ang omelette sa kalahati at lutuin pa ng 2 minuto. Ang mga gulay ay nagbibigay ng mahalagang fiber na lalo pang nagpapabagal sa digestion, dagdag pa ang mga bitamina, mineral at dami na nakakabusog ng hindi nagdadagdag ng labis na calories. At ngayon, ang maling paraan na dapat mong iwasan sa lahat ng pagkakataon, ang pagprito ng itlog sa maraming mantika, mantikilya o sebo. Pagdaragdag ng pritong bakon, processed na longganisa o ham na puno ng sodium at nitrites. Pagsasabay nito sa toasted na puting tinapay, tortilla na gawa sa refined na harina o french fries na pinirito sa mantika. Ang nakamamatay na kombinasyong ito ng sobrang taba at refined carbohydrates ang isa sa pinakamasamang maaaring gawin ng isang diabetic. Bakit? Dahil ang labis na taba, lalo na mula sa processed vegetable oils at saturated fats ng mga processed na karne, ay pansamantalang humahadlang sa maayos na paggana ng insulin. Hindi makaresponde ng tama ang iyong mga muscle cells sa insulin kapag nababalutan sila ng sobrang taba. At kapag dinagdagan mo pa ito ng refined carbohydrates, biglang tataas ang asukal mo sa 200, 220, minsan higit pa dahil nahahadlangan ng insulin at hindi nito magampanan ang trabaho nitong ipasok ang glucose sa loob ng mga selula. Ito ang dahilan kung bakit maraming diabetic ang nag-iisip na ang itlog ang nagpapataas ng kanilang asukal. Hindi itlog ang problema. Ang problema ay ang mantikang pinangprito at ang puting tinapay na ipinapartner dito. Ikaapat na patakaran, ano ang pinakamainam na ipares sa itlog para sa mas malaking benepisyo? Ang itlog ay mabuti na sa sarili nito, pero kapag tama ang kombinasyon, mas lalo itong nagiging kahanga-hanga. Narito ang pinakamahusay na mga pagsasama. Unang kombinasyon, 2 scrambled na itlog, kalahating abokado at ginisang spinach. Ang taba mula sa abokado ay healthy at tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng mga bitamina. Ang spinach ay nagbibigay ng fiber at magnesium. Ang kombinasyong ito ay makatutulong na panatilihing stable ang iyong asukal sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Ikalawang kombinasyon, omelette na gawa sa 2 itlog na may maraming gulay at isang maliit na hiwa ng tunay na whole grain bread na may mga butil. Kung kakain ka man ng tinapay, siguraduhing protina muna bago carbohydrates. Ang protina mula sa itlog ang magpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrate mula sa tinapay. Ikatlong kombinasyon, 2 hard-boiled na itlog bilang merienda kasama ang isang dakot ng mani at kalahating mansanas. Perpekto ito para sa kalagitnaan ng umaga o hapon. Protina, healthy fat at fiber, isang balanseng pagsasama. Ano ang hindi mo kailanman dapat ipares? Itlog na may puting tinapay, tortilla na gawa sa refined na harina, orange juice o french fries. Ang kombinasyong ito ay halos siguradong magpapataas ng asukal mo hanggang 200. Ikalimang patakaran. Ang pula ng itlog ay kakampi mo, hindi kalaban. Sa loob ng maraming dekada, sinabi sa atin na ang pula raw ang nagpapataas ng kolesterol at dapat puro puti lang ang kainin. Ang impormasyong iyon ay lumana at hindi na naaayon sa kasalukuyang ebidensya. Ang pula ang naglalaman ng karamihan sa sustansya ng itlog. Mayroon itong choline na tumutulong sa metabolismo ng taba sa atay. May bitamina D na nagpapabuti ng insulin sensitivity. May lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa mga mata laban sa pinsalang dulot ng diabetes. At may mga bitamina B na sumusuporta sa maayos na paggana ng mga nerbiyos. Ipinapakita ng mga makabagong pag-aaral na ang pagkain ng buong itlog kasama ang pula
ay nakatutulong sa pagpapabuti ng cholesterol profile sa karamihan ng tao. Pinapataas nito ang HDL o good cholesterol at binabago ang LDL mula sa maliliit, dense, at mas mapanganib na partikulo tungo sa mas malalaki at mas ligtas na uri. Para sa mga diabetic, partikular, ang pagkain ng buong itlog ay nakatutulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity at pagbawas ng pamamaga. Huwag kang matakot sa pula, kainin mo ito. Ika-6 na patakaran, tamang timing kasama ng gamot. Kung umiinom ka ng metformin o iba pang gamot, ligtas ang itlog at hindi ito nakikialam sa bisa ng iyong gamot. Sa katunayan, nakatutulong pa ito dahil natural nitong pinapatatag ang iyong asukal. Ngunit kung ikaw ay gumagamit ng insulin, kailangan mong maging maingat. Ang protina mula sa itlog ay maaaring magpahusay sa epekto ng insulin, kaya maaaring mangailangan ka ng mas mababang dose. Makipag-ugnayan sa iyong doktor tungkol sa pag-adjust ng dose kapag lilipat ka sa mas mataas na protinang almusal. Ika-7 patakaran, mahalaga ang kalidad ng itlog. Ang mga organic na itlog mula sa mga manok na pinakain ng damo ay karaniwang may mas mataas na omega-3 at bitamina D kumpara sa conventional na itlog. Kung kaya ng budget mo, piliin ang organic. Pero kung hindi, tandaan mo na ang regular na itlog ay mahusay pa rin. Huwag mong iwasan ang itlog dahil lamang hindi ka makabili ng organic. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong plano kung paano isasama ang itlog ngayong linggo. Sa almusal, 2 scrambled na itlog na niluto ng walang mantika, may spinach at kamatis. Magdagdag ng kalahating abukado. Kung kailangan mo ng kaunting carbohydrate, kumain ng isang maliit na hiwa ng whole grain bread pagkatapos mong kainin ng itlog. Sa kalagitnaan ng umaga kung nagugutom ka, isang hard-boiled na itlog at isang dakot ng almonds. Sa tanghalian, ang karaniwan mong balanseng pagkain na may protina, gulay, at katamtamang dami ng complex carbohydrates. Sa hapunan, 2 itlog na ginawang omelette na may maraming gulay at walang tinapay. Makakatulong ito na pababain ang fasting blood sugar mo kinabukasan. Sukatin ang asukal mo bago kumain at 2 oras pagkatapos. Makikita mo ang malinaw na pagkakaiba. Sinunod ni Roberto ang planong ito sa loob ng 3 buwan. Ang kanyang asukal pagkatapos ng almusal ay bumaba mula 200 hanggang 135. Ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula 165 hanggang 145. Ang kanyang hemoglobin A1C ay bumaba mula 8.1% hanggang 7.4%. Ang kanyang LDL cholesterol ay bumaba mula 145 hanggang 125 at nabawasan siya ng 5 kilo nang hindi nagbibilang ng calories dahil mas matagal siyang nabubusog sa protina. Ngayon, natuklasan mo ang tamang paraan ng pagkain ng itlog para sa mga diabetic. Kumain ng 2 hanggang 3 buong itlog bawat araw. Pinakamainam ito sa almusal at hapunan. Lutuin ng walang mantika, scrambled o pinakuluan. Ipares sa gulay at abokado. Tandaan, ang pula ay kakampi mo. Iwasan ang pagprito sa mantika at ang pagsabay nito sa puting tinapay at processed carbohydrates. Ibinahagi ko sa iyo ang kwento ni Roberto na nagbaba ng kanyang asukal mula 200 hanggang 135 at ng kanyang hemoglobin A1C mula 8.1% hanggang 7.4% sa pamamagitan lamang ng tamang pagkain ng itlog. Para sa pinakamahusay na resulta, magsimula ka na bukas. Ang huli kong payo, bukas sa almusal, kumain ka ng 2 scrambled na itlog na may spinach at kalahating abokado. Huwag munang magtinapay. Sukatin ang asukal mo makalipas ang 2 oras.